Content natin tungkol sa Iglesia ni Cristo, meron pong nag-request na sana po ay magtagalog na lang. Okay, sige po, magtagalog na lang ako kahit hindi ako Tagalog. I'm from Cagayan de Oro City. Pero for the sake na maunawaan itong content ko about INC, sharing my faith, I will speak Tagalog po sa abot ng aking makakaya. Ito yung pag-uusapan natin, ganito lang. Kapag kasi sinasabi namin na ang Iglesia ni Cristo ang maliligtas, pagdating ng araw ng paghuhukom, ang mga pumasok lang sa Iglesia ni Cristo ang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi kayo maniniwala. And it won't hurt us. We understand na hindi kayo maniniwala. Walang pinagkaiba yan sa panahon ni Noe. Sa panahon ni Noe, nagtayo si Noe ng arka. Nung nagtayo siya ng arka, pinagtawanan siya ng mga tao. Ba't siya nagtayo ng arka sa bundok? Nagturo si Noe. Nag-preach si Noe. Sabi ni Noe, kung gusto nyong maligtas sa bahang gunaw, pumasok kayo sa arka. Walang naniwala. Or sabihin na lang natin, marami ang hindi naniwala. Ang naniwala kay Noe, pamilya lang niya. Pinagtawanan siya, kinutya siya, inaway siya. Sa panahon natin, binash si Noe. Maraming basher si Noe. Nung sinabi ni Noe na pumasok kayo sa arka para kayo maligtas. Kaya, mga kaistorya, kung binabash nyo kaming mga Iglesia ni Cristo dahil sinasabi namin kailangan nyong pumasok sa Iglesia ni Cristo para kayo maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi na kami magtataka at hindi kami ma-hurt at hindi kami magagalit sa inyo. Kasi po, talagang expected na namin yan. Nangyari nga kay Noe. Pero ito yung mga kaistorya, ito yung challenge ko sa'yo. Ito yung challenge ko sa'yo. Kami mga Iglesia ni Cristo ay nagsasabing Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Iglesia ni Cristo lang, kapag pumasok ka sa Iglesia ni Cristo, maliligtas ka pagdating ng araw ng paghuhukom. Hindi ka susunugin sa dagat-dagatang apoy. Kagaya yan ng sinabi ni Noe noon. Sabi na Noe, pumasok kayo sa arka at maliligtas kayo sa baha, sa bahang tubig. Ito naman, sa panahon natin, pumasok ka sa Iglesia ni Cristo para maligtas ka sa bahang apoy. Dagat-dagatang apoy pinag-uusapan natin dito eh. Ngayon, hindi ka talaga maniniwala, ayaw mo talagang pumasok. Ito yung question ko. Can you take the risk? Can you take the risk of closing your mind about the possibility na ang Iglesia ni Cristo lang talaga ang ililigtas pagdating ng araw ng paghuhukom? Can you take that risk? Kasi pagdating ng araw ng paghuhukom, wala nang bawian, mga kaistorya. Ito, I'm putting myself in your shoes. I'm putting myself in your shoes. Ang ibig ko pong sabihin, ilalagay ko ang sarili ko sa inyo na hindi ako Iglesia ni Cristo at marinig ko ang video na ito na pagdating ng araw ng paghuhukom na susunugin na ang buong universe or susunugin ang mundo, ang mundo. Kapag ka hindi ka Iglesia ni Cristo, makakasama ka sa pagsunog. Can I take the risk? Kung ako sa part nyo, I cannot take the risk. Why? I should have learned from the history. From the history of Noe. Ano yung history? Hindi sila niniwala kay Noe. Nung sinabi ng Noe, pumasok kayo sa arka para hindi kayo mamamatay sa baha, hindi sila naniwala eh. Kung ako hindi ako Iglesia ni Cristo at narinig ko ang video na ito, I cannot take the risk of not considering the possibility na totoo ang sinasabi ng taong ito. So ano gagawin ko? Halimbawa, hindi ako Iglesia, narinig ko ang video na ito. Oo nga, sa panahon ni Noe, marami ang hindi naniwala.
pinagtawanan nila si Noe, kinutyan nila si Noe, inaway nila si Noe, binash sila ni Noe. Pero nangyari after a couple of years, talagang nagkatotoo yung sinabi ni Noe. At nagkatotoo yung sinabi ni Noe na yung pumasok lang sa arka ang naligtas. Paano kung totoo ang sinasabi ng taong ito? Dumating yung araw ng paghuhukom, tapos sasabihin ni Kristo, Iglesia ni Kristo lang maliligtas, may bawian pa ba? Wala na. Wala nang bawian. Kasi final judgment na yun eh. O so anong gagawin ko? Kung ako ang gagawin ko, I will not say na mag-i-Iglesia ni Kristo ako agad. Iko-consider ko ang sinasabi ng taong ito. Bakit kaya nasabi ni Papa RD na ang pumasok sa Iglesia ni Kristo lang ang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom? Iko-consider ko, ano gagawin ko? I will research. Hindi ko isasarado isip ko. Kasi baka matulad ako kay Noe, sa mga tao na sa panahon ni Noe, na talagang sinarado nila isip nila. Hindi talaga sila naniwala kay Noe. Pinagtawanan nila si Noe, inaway nila si Noe, binash nila si Noe. Ano nangyari? Sinong nalugi? Sila, kasi totoo yung sinabi ni Noe. Paano ngayon kung totoo sinasabi ko? At ayaw niyong maniwala dahil sarado na isip niyo. Paano pagdating ng araw ng paghukom, totoo pala sinasabi ni Papa RD? Wala nang bawian yon. Wala nang rewind, mga kaistorya. Kaya, if there is a time, this is now the time. Ano yon? This is now the time to search for the truth. I-search mo yung sinasabi ko. Kung totoo ba ito? Pumunta ka sa pinakamalapit na kapilya ng Iglesia ni Kristo. Hanapin mo ang ministro. Tapos sabihin niyo po, gusto nyong magsuri sa Iglesia ni Kristo. Huwag nyong sabihin, gusto nyong mag-Iglesia ni Kristo. Kasi po, ang naturuan at sumasampalataya ang siya lamang babautismuhan. Paano ka sasampalataya kung hindi ka naturuan? Paano ka babautismuhan kung hindi ka sumasampalataya? So saan tayo magsisimula? Kailangan ka munang maturuan. Kaya magsuri ka muna. Kay istorya, magsuri ka muna. Ito sinasabi ni Papa RD, totoo ba ito? Why is he so confident on saying that INC lamang ang maliligtas? Pag-aralan ko nga ito, pupunta nga ako sa pinakamalapit na kapilya at magre-research ako. Magpapadoktrina ako. Magpapadoktrina ka muna. Sumamba ka sa mga pagsamba sa Iglesia ni Kristo. Sumamba ka sa pagsamba ng Iglesia ni Kristo, pumikit ka sa panalangin, umawit ka, makinig ka sa leksyon, magpadoktrina ka, bigyan, ito mga kaistorya, ito yung challenge ko sa'yo. Kung bigyan mo lang ng 6 months, hindi, kalabisan ba yon? Bigyan mo lang ng 6 months ang sarili mo. Bitiwan mo muna, you have kumbaga, you empty your cup muna. Empty your cup. At bigyan mo ng 6 months ang sarili mo para pakinggan, suriin ang mga aral ng Iglesia ni Kristo. 6 months lang po, 6 months challenge. After 6 months na binigay mo na lahat, nagsuri ka na, tapos hindi pala totoo, o di fine. Di ba? Oo. Kaysa wala ka talagang ginawa. Kasi pagdating ng araw ng paghuhukom, mga kaistorya, walang bawian na yun eh. There's no rewind na yun. Again po mga kaibigan, mga friends, dito sa Cagayan de Oro, sa mga ibang lugar, I'm willing to help you po. I'm willing to facilitate. If you want to search, wala namang mawawala sa inyo eh. Search lang naman eh. As what I have said, just give yourself 6 months. I'm willing to facilitate, to guide you, to help you, to search, to listen to the teachings, lessons, and doctrines of the Iglesia ni Cristo po. Just message me. Just message me po. We can talk it over a cup of coffee. Fine. And I'm willing to do that for you.